interpretasyon ng ating batas. Nung kami ay nasa active service, binabantayan namin na ang mga tao ay dapat sumunod sa batas. Ngayon, bakit tinuturuan tayo na susundin ang maling paggamit ng batas? Ano yun? Bago pa lang ito. Sabi nila, si Vice President Sara Duterte ay may kasalanan sa anti-terrorism law. Ano yun? Di ba matagal nating ginawa yung anti-terrorism law? Matagal pinagbatihan yan. Ang anti-terrorism law ay designed and written against the enemies of the state. Correct. Sino ba ang na-declare ng bansa na enemies of the state? Di ba klaro? Yung mga tunay na terorista sa bayan. Na-declare ba ang ating DP na enemy of the state? Ngayon, yung mga kasama namin na retired na ay pinaalahanan namin na ang pagpasunod sa batas ay dapat nasa tamang pamamaraan. Sino ang tamang sumusunod sa batas? At ang hindi sumusunod sa batas ay babanggain ng karamihan sa amin. Naglingkod ito bilang isa sa mga officers ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines at ngayon naninindigan para sa katotohanan dito sa Itsasran. Magandang gabi sa inyo lahat. Nandito ako dahil nababahala na ako. Dahil narinig ko na naman ang katiwalayan sa mga interpretasyon ng ating batas. Nung kami ay nasa active service, binabantayan namin na ang mga tao ay dapat sumunod sa batas. Ngayon, bakit tinuturuan tayo na susundin ang maling paggamit ng batas? Ano yun? Bago pa lang ito. Sabi nila, si Vice President Sara Duterte ay may kasalanan sa anti-terrorism law. Ano yun? Di ba matagal nating ginawa yung anti-terrorism law? Matagal pinagbatihan yan. Ang anti-terrorism law ay designed and written against the enemies of the state. Correct. Sino ba ang na-declare ng bansa na enemies of the state? Di ba klaro? Yung mga tunay na terorista sa bayan. Na-declare ba ang ating DP na enemy of the state? O bakit sinasabi nila there is violation of anti-terrorism law? Saan napunta ang batas natin? Nasaan ang Supreme Court? Bakit pinapabayaan ninyo na binabanasubas ang ating mga batas? Ngayon, yung mga kasama namin na retired na ay pinaalahanan namin na ang pagpasunod sa batas ay dapat nasa tamang pamamaraan. Pero ang batas ay dapat nasusundin ng nagpapairal ng batas, ang PNP at ang Armed Forces of the Philippines. Tinuruan tayo na intindihin ang tamang pagpapairal sa batas. Bakit hindi ninyo sinusunod ang pagkakamali sa pagpapairal ng batas? Dapat kayo ang unang pipigil kung ang batas ay naging balasubas sa tingin ng iba.